a sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. So sing along, oh, yeah, your grace has set me free, oh, yeah, was blind, but now I see, oh, yeah, so I'll never stop praising, oh, yeah, your grace is amazing. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears. Hello po! Blessed Sunday, everyone! God is good all the time. The hour I first believed. So sing along, oh, your grace has set me free, oh, was blind but now Pinagpalang araw po ng linggo sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Kumusta ang ating isang linggong nagdaan? Your grace is amazing. Our grace is nothing less than amazing. Honey, naughty, here we are raising. It is the Father I am praising. His grace is nothing less than Gising na po mga Kristiyano. amazing. Araw po ng ating pagsamba sa Panginoon. Was lost but now Yan, alam ko po, ang mga taga-TJFM family ay nasa kanikalila na pong mga churches, mga simbahan, nagkakatipon upang tayo po ay magkaisa at sama-sama sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yes! Hallelujah! Your grace has set me free, oh, was blind but now I see, oh, Muli po, pasimula na po tayong mag-invite ng ating friends and loved ones. Share and react. your grace is Mention nyo na po ang mga imbitahan nyo sa ating comment section para po marami po ang makakilala sa Diyos na buhay. Lalo na po mga nangangailangan dyan ng panalangin, mga depressed, mga stress, may mga anxiety. Ako, hindi maiwasan ano po. Pero dahil sa ikaw ay nag-imbita sa kanila, ito pala yung gagamitin ng Panginoon para po sila ay ma-encourage, para po sila ay muling magkaroon ng napakagandang pananaw sa buhay. Ulitin ko po, i-share na po natin ang ating live stream ngayon. Mag-react at mag-comment na po tayo sa ating comment section. Yan po, mga taga-TJFM family, katinig, ka-agila, at ka-harvester. Go, go, go na po! now I see, so I'll never stop praising, oh. Yes, hallelujah. Sabi nga po sa Hebrews chapter 11 verse 25, huwag kaliligtaan ang pagkakatipon kagaya ng ginagawa ng ilan. Ano po? Upang tayo po ay magpalakasan sa isa't isa. Yamang nalalaman ninyo na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ano po? Redeeming the time because the days are evil. Share this live stream, react, and comment na po tayo. I-mention na po natin yung mga gusto nating imbitahan. At huwag kalilimutang i-share po ang live stream na ito. Blessed Sunday, everyone! Wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles as Yes, yes. Tigil-tigil muna po tayo sa ating mga gawain. Paglaanan ng oras at
at ang ating pong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Yan po, araw naman po ngayon ng linggo, araw ng pamamahinga, kung saan ito po ay araw din ng ating Panginoon at araw din na kung saan ay magkakasama-sama ang pamilya. Kaya hinto-hinto muna tayo. Sabi nga po ay hinto-hinto rin, rest-rest din pag may time. Ano po? Pero ito po, dahil tayo talaga espesyal ang araw na ito para ipagdiwang natin ang araw ng Panginoon. Bagamat araw-araw ay ginawa ng Diyos, pero meron pong araw din na kung saan nagkakatipon ng mga Kristiyano upang atin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Praise the name of Jesus. God is good all the time. Ready na po tayo? Hawak na po ba natin ang ating mga Bible? Ang ating po mga anointing oil, dapat po nandiyan na rin sa ating pong tabi para po mamaya kapag po yan pinag-pray ni Tatay Pastor at binindisyonan, yan po ay makasama din. Hindi yung hahanapin pa kung kailan po kailangan ng ipag-pray. Okay, ready na po ba kayo? Hawak na po ba ang mga Biblia? Ayan po. Okay, sa muli po, pinagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Sabi nga po sa Hebreo 10:25, Hebrews 10:25, huwag kaliligtaan ang pagkakatipon. Oo, malayo tayo sa isa't isa, pero hindi po hadlang ang distansya, sapagkat may iisa tayong Diyos na narito upang siya pong mamagitan sa bawat isa sa atin. Ang banal na Espiritu po ang siyang kikilos sa ating kalagitnaan upang siya po ay malayang makagalaw sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon po ay handang-handa na sa mga bukas ang puso, na siya po ay handang gumawa sa ating mga buhay kung tayo lamang po ay mayroong willingness para purihin ang ating Panginoon. Okay po? So buksan na po natin ang ating pong mga gadget dyan at atin na pong kahit nasa loob po tayo ng church, meron po tayong big screen dyan sa church, sa ating mga churches diyan sa TJFM family, pero dapat bukas na rin po ang ating mga cellphones at naka-silent na lang. Ano po, para hindi makadistract sa inyong mga naririyang kasama sa loob ng simbahan. Okay, kung kayo po'y handa na para sa ating pong scripture reading, tatawagin ko po si Ate Sel para po basahin sa atin ang skriptura ngayong araw na ito ng linggo. Ate Sel? Amen. Pinagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Samahan niyo po akong basahin ang salita ng ating Panginoon mula po dito sa libro ng Kawikaan, chapter 3, verses 6 hanggang 16. Amen. Ang sabi po dito, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalupan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang iisin, gagaling ang iyong sugat. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay laging nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin. Kung ika'y tinutuwid, huwag mababagot man din. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinutumpak ng daan. At ang anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanang dito ay maipapantay. Verse 16 po, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang buhay at banal na salita. Purihin po ang ating pong Panginoon.
po tayong magpasamayasat sa ating Panginoon. I-welcome po natin siya sa ating mga kinaroroonan. Hallelujah. Consuming fire, fan into flame, a passion for your name, Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. A passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. A passion for your name. Fan into flame, a passion for your name, Spirit of God, fall in this place. Lord, have your ways. Lord, have your ways with us. Hallelujah. Fall in this place, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Fall in this place, Lord. Consume us with your Holy Spirit, Lord. Hallelujah. Panginoon, pinupuri po namin kayo, sinasamba at niluluwalhati. Kami po ay nagpapasalamat dahil pinagtipon-tipon mo kami muli upang pag-aralan ang inyong banal na salita, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa pag-ibig na binibigay niyo sa amin, sa buhay, Panginoon, at kalakasan, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin ngayong umaga, Panginoon, upang maibalik namin ang papuri at pagsamba na nararapat para sa inyo, Panginoon. Panginoon, ngayon po ay ibibigay po namin ang buong araw po namin upang papurihan kayo, Panginoon, upang ibalik, Panginoon, ang mga blessing, ang mga papuri at pagsamba, Panginoon. Hallelujah. At ito pong amang samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Amen and amen. Amen? Amen. Amen. So, handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Praise God. Hallelujah.
is good all the time. How sweet Yes. sound. Tunay ng Diyos po ay mabuti. A wretch like me, I once was lost. Let everything that has breath praise the Lord. Yan. Now I see. Kapag po mayroon tunay na pagsamba sa Panginoon, mayroon pong tunay na pagbuhos ng ulan ng pagkabala. Mga harvester, tagaan niyo na po. Eto na, pitasin na ang mga anihin na yan. Dahil may tunay na pagsamba, mayroon pong tunay na bunga na ating pong aanihin. Galing yan sa Diyos. Amen and amen. This is amazing. Ayan po, pati natin ang ating pong mga kapatid niyan sa Del Gallego, Camarines Sur, TJFM family. Praise that Kaya nagkakaroon ng problema ang signal ng network po diyan. Pero ang Diyos ay kikilos para ayusin po yan sa pangalan ni Jesus. Amen. how precious this Blessed Sunday po, kina Doc Vicky Burgos and family. Purihin ng Panginoon. Yan, nakantabay po sila ngayon. Hello po, Doc Vicky Burgos. Palain po kayo ng Panginoon at ang inyo pong buong pamilya. grace set me free. Nakatuwa naman, ang lalaki na ng mga anak ni Doc Vicky. Dati, tinuturuan lang si Ate Shama sa math. Ngayon po, talagang mga full-fledged mga engineer na. Ang tataas na ng mga natapusan. Talagang napakabuti ng Diyos sa buhay po ng mga Burgos. God bless you po, Ma'am Vicky. Amazing, amazing. Honey, naughty, here we are raising. Yes, yes, yes. It is the Father I am praising. His grace is nothing less Tandaan na than po natin ang ating mga testimony dyan. Magbabasa po tayo ng ilan, randomized. Was lost, but Ang ating po nga ginawa kaninang reflection, kaninang umaga sa ating daily devotional. Tingnan po natin kung meron po tayong mababasa dyan na ilan sa mga reflection na ipinadala po kanina via messenger kay Tatay Pastor at via text din po. Sige po, pipili po tayo ng ilan sa ating pong mga mababasa. At kung kayo po ay may mga pasasalamat sa Panginoon, type na po natin sa comment section. Yan po. Blessed Sunday din po sa aking mga classmates, Dian, Batch 84, TI. May mga nakikita na po ako ng mga taga TI Batch 1984. Yan, nahalata ang aking edad. Yung iba po ay nasa ibang bansa. Shout out po na muna kay Eddie Casila, ang aking kapatid. At nandyan din po sina Marisa Padilla, nasa Italy. Mga Centeno, Emelia at Edwin, Brother Edwin and Sister Emelia. Ingat po kayo dyan sa Italy. We've no less days Praise God. to see. Lagi po namin kayong sinasama sa mga panalangin, mga kapatid at mga manggagawa. Yan din po ang ating mga kapwa Pilipino diyan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Grace set me free. Yes. Type na po kayo sa comment section. Now I see. Ngayon din po mga kapatid natin dyan sa Batangas, TJFM Family Batangas, Praising. TJFM Family Cavite, TJFM Family Oriental Mindoro. At syempre, meron din po tayo sa Albay, sa Legazpi Albay. At syempre po, ang pinakamalaki po diyan ay sa Del Gallego, Camarines Sur. Praise God! Type na po kayo. Ito po mga testimony and thanksgiving para kay Lord. Meron na po ba? The King. Huwag po natin kalilimutan i-share na po itong ating live stream. Let all the earth At binabati ko rin po ang aking mga colleagues. rejoice. Yan po sa Faith Colleges. Nako, yan po ay masugid din nating taga-monitor at taga-subaybay ng tinig ng pananampalataya at pag-asa. So, nariyan po sina Professor Raquel Tapalya, si
miss you na po. Sana po ang ating babasahin dyan? Meron na po ba? Hello mga staff, meron na po ba akong babasahin dyan? Pakiabot na lang po. So, randomize yung ating po mga testimony kanina. Ang ganda-ganda po ng ating Bible verse kaninang umaga, di ba po? Ano ba ang reflection natin doon sa Bible verse na sinend sa atin ni Tatay Pastor? Atin na po nga, kung hindi pa po kayo nakapag-reflect, dito po sa comment section. Ito na po, meron na ang unang binigay. Mula po ito, yan, sign po natin, mula po ito kay Pastora Lizelle ng Del Gallego Camsur. Blessed morning po, Tatay. John 15:5. Yan po yung verse na binigay kaninang umaga. Salamat po sa Word of God at salamat po sa umagang ito sa buhay at ginising po ako ng Lord at ipagkatiwala ko po. Naku, nawala. Sorry. Nawala, Tatay. Pagkatiwala daw niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Yan po. Sige. Tuloy natin. Medyo sensitive po itong cellphone ni Tatay Pastor. Ang nais po nandiyan sa akin ay manatili sa Kanya. Anuman po ang aking nararanasan. Dapat po na lagi akong nakakonek at magpasakop sa Diyos. At lahat po ng aking gawain o gawin na ipagkatiwala ko po sa Diyos. Maging ang lahat ng aspeto ng aking buhay na siya pong gagabay at mag-iingat sa akin. Dahil wala po akong magagawa kung ako po ay hiwalay sa Kanya. Salamat po, Tatay, sa guidance at sa prayer. Amen. Salamat po sa buhay na Diyos, sa buhay ni Pastora Lizelle. Praise God. Yan po, nakakalakas po talaga yung makakapagbasa tayo ng mga ganyan pong mga Bible verse. Dahil tayo po ay kung kumakain ng ating pisikal na pangangatawan 3 beses isang araw at minsan ay labis-labis pa yung ating panahon ng pagkain sa pisikal. Kamusta po yung ating espiritual? Baka nangangayayat na, wala nang salita ng Diyos. O kaya naman po, ay marami naman pong pagkain hindi natin kinakain. Yan, maraming nakalaan, pinapadala sa atin. Hindi natin pinapansin, padala si Tatay Pastor. Atin lamang kumbaga ini-ignore natin, hindi natin binabasa. Samantalang yan po'y kalakasang espiritual natin. At tiyagang-tiyaga talaga po ang pagpapadala niya ng mga daily devotional. Di ba po? Ayan, praise God. So ako po'y nagpapasalamat din sa Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig at kabutihan sa akin sa araw-araw. No, araw-araw po na talagang pagharap talaga sa napakaraming mga gawaing. Yan, alam niya ng mga teacher. Sa mga gawaing pampaaralan, ika nga. Full of activities, mas lalong dumami ang gawain. Nung pong magkaroon ng tinatawag na ganitong ng ganitong plataforma ng sistema ng edukasyon. Dami po naming mga ginagawa. Yan. Pero sa tulong at naggabay ng Panginoon ay natatapos naman ang lahat. May kasama talagang pagpupuyat, siyempre po. Pero kapag gusto mo yung ginagawa mo for the glory of God ay talaga naman pong okay ang lahat. Yan po. At blessed Sunday and good morning po, Tatay. God bless you po from Anak Palermo ng Saudi Arabia. Saudi Arabia. Sino ito? Si Palermo Cobar. Yan. Si Palermo Cobar po ay talagang bunga po yan ng tinig ng pananampalataya at pag-asa. At nakatutuwa po nga pag po siya ay nagte-text o nagchat-chat kay Tatay Pastor, ay talagang anak na po talaga ang dating. At pag po siya ay nakikinig ng tinig ng pananampalataya at pag-asa, habang siya po ay nagtatrabaho. Isa po siyang welder sa dako po ng Saudi Arabia. Ingat-ingat ka dyan, Anak Palermo. Patuloy kang umantapay at patuloy ka ding kumunik dito sa atin, sa Pilipinas. Di lamang kay Tatay Pastor, na siyang ating kalakasan. Siyempre, alam ko naman ginagawa mo na yun sa iyong pamilya. At i-connect mo rin ang pamilya mo kay Lord. Sabihan mo sila, uy, magano kayo. Manood kayo ng tinig ng pananampalataya at pag-asa. At ngayon po ay prayer and empowerment service every Sunday. Inyo pong imbitahan ang inyong mga mahal sa buhay. Ano po? At kung may mga kaibigan po kayo dyan sa
sa inyong kinalalagyan at kinaroroon ng bansa, eh, inyo kasi nang inanyayahan din. Kasi ito po kasing gawain, ito'y nakakalakas. Nagkakaroon ng pag-asa. Lalo na po na in these trying times na tayo po punong-puno ng mga takot, ano po, mga pangamba, anong mangyayari sa kinabukasan, ano pang mangyayari sa mga susunod na panahon, anong balita pa ang aking maririnig na may kaugnayan po diyan sa pandemic. Di ba po nakakakaba dahil lahat ay apektado. Pero kapag inanyayahan niyo po ang inyong mga mahal sa buhay, ano po ang inyong mga kaibigan, isend niyo po itong ating, i-share niyo po itong ating live streaming nito. Dahil malaking tulong po ito para sa kanila. At ginamit ka ng Diyos, nagpagamit ka sa Diyos para po sila ay abutin ng pag-ibig at pagkalinga ng ating Panginoon. Yan po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So are you ready? Passing on crew, are you ready? Yeah. Praise God. Isa pa po ito. Kasi talaga na-overcome nito. Sing on! Matindi rin po ang pinagdaanan po nitong taong ito. Ito po ay isa naming kumare sa dako po ng Bicol. Si Pastora Lorna de los Santos. Hindi na pong mga aksidente ang dinaanan nito, pero purihin ng Panginoon na overcome po ang lahat. Blessed morning po, tatay and family. Thank you po for the word of God today. And to you, my mentor and my loving spiritual father, I salute you, tay. Purihin ang buhay na Diyos. Amen po. Without God in me, I can do nothing. That's why I entrust everything to Him. The loving God, my faithful and loving God. Yes po. And I have to follow His footsteps to show to the world that I am His chosen child. To God be all the glory. Amen and amen. Nag-nosebleed naman ako dito, kumare, sa iyo pong nitong iyong reflection na ito. Medyo konting nosebleed. Maring Lorna, purihin ang Panginoon sa buhay mo. Pag pala talagang bless na bless ay nakakapag-Ingles. Yan. Pag bless na bless, nakakapag-Ingles. Yung iba pag galit, English ang paraan ng paggalit. Sabi nung aking isang kaibigan, kapag ako'y galit na galit talaga, ako'y English ang sinasalita ko. Yung talagang yun, English daw siya. Naku po, pag ako'y galit na galit, ako'y nalilito kung anong English doon. Purihin ng Panginoon. Ano po? So, yan po ay nakokontrol yung ating mga emosyon na yan. Ano po, yung mga negative emotions kapag po si Lord nasa atin, di ba po? May mga stress, undue stress sa ating mga araw-araw na ginagawa. Pero alam niyo po, kapag po yan ay kasama ang Diyos sa ating buhay, sa ating mga ginagawa, sa ating dinidesisyonan, sa ating mga pangarap, naku po, lahat po ay in harmony. Lahat ay nasa kayusan. At payapa tayo. Di ba po? Natatapos ang gawain ng maghapon, masigla pa rin, malakas pa rin, dahil kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Ayan, comment na po kayo sa ating comment section. Ilagay niyo na po ang inyong mga testimony, mga pasasalamat. At ulitin ko po, huwag kalilimutang i-share ang live stream na ito. Mamaya-maya lang po, itatawagin na natin si Tatay Pastor para ibahagi ang salita ng Diyos. Continuation po ng Sunday ito, napakaganda nito. Ito na po yung pinaka-core team, yung pinaka-puso ng mensaheng ito. Nung linggo kasi, ito ay introduction pa lang. So ngayon po talaga natin masasaksihan ang mensahe ng Panginoon. Okay? Mula naman po ito kay Ate Pit. Hello, Ate Pit ng Kamsur. Blessed morning po, Tatay and family. Salamat po, Tatay, sa Word of God ngayong umaga na ito po ipagkain ko sa araw-araw na nagbibigay sa akin ng buhay at kalakasan. Purihin ang kanyang mga salita. Amen po, Tatay. Tunay nga po kung patuloy akong mag-a-abide sa Diyos, ay magbubunga ako ng sagana. Amen. Kaya po patuloy akong mananatili at magpapasako sa Diyos at sa inyo po, Tatay Pastor, upang patuloy kong masunod at maranasan ang kanyang pag-ibig at kapangyarihan, dahil wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa kanya. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po, Tatay. Glory to God po. Amen and amen. Sa buhay ni Ate Pip. Yan, dito naman po tayo sa ating comment section. Hello! Anak Ara Gumapak Igkalinos. Hindi
Hindi po ako susuko dahil alam kong andyan po kayo. Di po ako pababayaan ng Panginoon. Amen. For God is for Tunay po yan sa sinabi mo, anak Ara ng Alpha Land, Makati. Salamat sa Diyos dahil nagbubunga na ang mga salita ng Panginoon na natatanim sa puso mo. Panghawakan palagi ang mga pangako ng Diyos. Tayo po ay tagapagmana ng kanyang mga pangako. Kaya wag po natin kalilimutan palaging nakakunik sa Diyos at sa ating mentor kay Tatay Pastor para nang sa ganon, ano man po kinakaharap natin, laging naandyan. Laging naandyan ng tatay para tayo po ay alalayan sa anumang mga gumugulo sa atin, sa ating mga kahinaan, sa ating mga problema ang kinakaharap. Purihin ang Panginoon. God bless you, anak Ara. Purihin ang Panginoon sa buhay mo. could stand against hot and cheese. Ayan pa, narito pa po ang ilan. Dumarami na po ang ating mga nagsisipag bigay ng kanila pong mga komento. At tayo naman po ay dumako sa Mindoro, sa Oriental Mindoro. Yan, minababalita tayo mag-lockdown yata doon. Pero kapit lang mga anak, TJFM family, sa Oriental Mindoro, andyan si Lord para tayo ay patnubayan. Mula po ito kay Admin Susan Matining ng Oriental Mindoro. Amen po tatay, maraming salamat po sa napakagandang mensahe po ni Lord ngayong umaga na ipinahagi mo po sa akin. Lord, thank you po sa unconditional love na pinagkakaloob mo po sa akin, sa aking buhay at kaligtasan. Bilang isang hinirang ng Diyos, dapat po talagang ako ay laging nakaugnay at nakatuon sa mabuting balita ng Diyos sapagkat ito po ang magdadala sa akin sa maayos at matagumpay na pamumuhay. Ang aking puso at isipan ay nakapako na po sa ating Panginoong Hesukristo. Laging siya po ang sentro at laman ng aking puso at isipan. Uunahin ko po muna ang pinakamahalaga at mabuti, ang kalooban po ng Diyos, ng ating Panginoong Diyos. Mananatili po akong nakakonekta. Nakakonekta sa Kanya at sa matabang lupa sapagkat ako ay sanga na dapat kong laging namumunga ng sagana. Yan po, pinagpala po ng Diyos ang Kanya pong reflection mula po kay Admin Susan Matining sa dako po ng Mindoro. Yan po. Ito naman po, palakpakan muna natin ang Panginoon sa buhay po ni Admin Susan Matining ng Oriental Mindoro TJFM. Heto pa, lumipad naman po tayo papuntang China. Hello, anak Lerma Landicho. Good PM po, Tatay Nilo and your family. Happy Sunday po. Yan, kamusta na sa iyo? Ingat-ingat. Pati ang mga inaalagaan mong mga baby. Nakakatuwa naman. At marunong na rin magsalita ng Filipino. Ito pong mga inaalagaan niyang Chinese babies. Tatay Pastor din ang tawag kay Tatay Pastor. At hindi nakakatulog hanggat hindi nakikita si Tatay Pastor ng mga baby na yan. Batuta. God bless you po. Mga anak namin na nasa iba't ibang dako ng mundo na ngayon po ay nakaantabay. Apo? Yes. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. Sabayan niyo po ako. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. Ito naman pong mali ay sa comment po ni Pastora Rizel. Opo, tay, napaload pa din po sila. Pastor Ching at Ate Lai, si Pastor Alpos. Salamat, smart po sim, nakikinig po siya dito. So yan, nagka-problema po kasi ang Bicol natin. Nagka-problema po ang signal po ng network po doon sa ginagamit sa Bicol. Kaya yung pong smart. Kaya po, yun po, ang ating mga kapatid sa dako ng Bicol ay nagkaroon po ng nawawala-wala po sila dahil sa signal ng smart. Ngayon lang po ito. Ngayon lang po nangyari.
Sige po, at pag naayos po yan ay magkakasama-sama tayo dito. At kung ang iba po ay hindi, wala talagang kakayahang makabalik, yan po ay may re-replay nyo po maya-maya. Ano po, kapag nag-ayos na po ang signal ng smart. You never stop walking. Meron pa po tayong babasahin dyan? Okay, ready na po ba tayo? Ha? Ang salita ng Diyos po ay ating antabayanan maya-maya lang po. Ang ating pong mga kapatid dyan sa Senate, sina Colonel Russell po at si Brother Sunny Curameng and family na nakaantabay ngayon at ang buong ano ba to? PSPG. Yan. PSPG po ng Senate. God bless you po. Blessed Sunday po kay Colonel Russell at sa buong team ng PSPG. SSU ng Senate. God bless us po. At ang pamilya po ni partner Sunny Curameng. Yan. Nakalimutan ko na yung kanyang salutation. Okay po, mula naman po ito kay Lorna Luon. God bless us po. At ikaw ay ingatan ng Panginoon dyan sa dako din ng Mindoro. I worship you. I worship you. You are here. Touching lives around. Sige po, ihanda po natin ang ating mga Bibles at gayon din po ang ating mga anointing oil at tayo po ay maghahanda na po para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ano po? Ready na po ba tayo dyan? Yan. Sabi nga po, ang salita ng Diyos, ang ating pagkain spiritual, kailangan natin to para po tayo ay merong taglay na lakas sa ating kakaharapin na naman sa mundong ito sa loob ng isang linggo. Kaya po mahalaga ito, ating pong namnamin. Ano po? Namnamin natin ang salita ng Panginoon na siya pong magbibigay sa atin ng full sustansya na kailangan natin sa buong sanlinggong ating kakaharapin. Kaya waka po natin ang ating mga Biblia at tatawagin ko na po ang Tatay Pastor para po sa kanyang mensaheng dadalhin at binabati rin po namin ang mga kamag-anak namin, sina Insan Cora, Peñaranda Malto, antabay lang po at narito na po ang inyong lingkod, si Tatay Pastor Nilo Peñaranda para po ibahagi sa atin ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na ito. Praise God. Far and so wide, but I know that we are all searching.
Christ of Nazareth. Receive the power of the Lord right now. Receive the healing power. Hear our prayer. That's my prayer. We are your children. In Jesus' name. And we've gathered here In Jesus' name. Wherever you are. We've gathered here to pray. Hear The loving Father comforting you. Lord, we need your Our loving Father sustaining you. your grace. Our loving Father Yes, we do. providing you. Hear us as we pray. In Jesus' name. And our Father. Our Father Receive the healing power. in heaven, hallowed Receive thy name. Our and manifest into your life hear us right now. Right now. our sins. We pray. Wherever you are. Our Father In Jesus' name. who art in Lord, I pray hallowed be thy in this very moment, Lord God, for the prayer request of being Pangikan Mayor from heaven. Forgive ng Padada, Davao Oriental. In Jesus' name. our sins. We pray. Lord, the great Forgive God we is the answering God. And Lord, sa kanyang request ngayon ni Bing Pangkian Mayor ng Padada, Davao del Sur, na patuloy, Panginoon, ng iyong divine intervention ang dumaloy sa kanyang pamilya. In Jesus' name. That according to her request, good day, Pastor. May prayer request po sana yung aking apo because siya ay COVID positive na naka-isolate po, naka-quarantine po. Please pray for her and everyone and the family. Thank you so much po, Pastor. hear our prayer. To God all the glory. We are Amen. your children, and we've These gathered are the names: today. Pastor Rose Singikan, We've Esther Elena Dilosa, Juanito Dilosa, Juanito hear Dilosa, our cry. Sophia Ana Talia, Oh Lord, Brandares, we need your Yena Marie Resi, and we need Brandares, Jesus Brandares III, Kenneth Eric Soriel Delosa. we pray. In Jesus' name, Lord God, Our Father, hindi ko kilala, Panginoon, ang mga taong ito na binabanggit ng inyong lingkod sa inyong harapan at ni Bing Pakian Mayor ng Padada, Davao del Sur. hear us. But Lord, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, in the power of the Holy Spirit, and by the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ, I speak healing upon healing As it and receive right now, may your glory fill Bing Mayor, at sa iyong mga tinurang mga names. waters come. If you believe, you shall receive the healing power, See our heart because God is a great God and a great doctor, a great physician. that is He is our Jehovah Rapha, our great physician, our great healer. coming to you, So thank you, Father God, our Father. for releasing your power, releasing the power of healing upon them in Jesus' name. Thy name. Amen and amen. Praise God. Wherever you are, ano man po ang inyong mga kahilingan, ano man po ang inyong mga prayer requests, this Sunday is a empowerment, prayer empowerment service. And
naririto po tayo para kayo po ay paglingkuran una sa Panginoon sapagkat ginagawa po natin ang lahat ng ito for the glory of our Lord Jesus Christ. Because He loves us first. That's why every one of us dapat magmahalan po tayo, regardless of our religious affiliation, regardless of our denomination, regardless of our yung estado natin sa buhay. Ano man po ang ating estado sa buhay, hindi po pinag-uusapan yan sapagkat mababa man o mataas, may pinag-aralan o wala, mayroon pong pera o wala, mahal po tayo ng Diyos because siya ang unang umibig at nagmahal sa atin. Always remember that. That's why naririto po ang inyong abang lingkod, ang TGFM family, saan mang sulok ng mundo naroroon. Alam ko po ng pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon ay nararanasan nating lahat. Sapagkat ang banal na Espiritu is like a wind. Hindi natin nakikita but we feel the presence of God. Hindi natin nakikita ang hangin pero yung effect nito, yung epekto po ng hangin ay nakikita natin, nararamdaman natin, nararanasan natin. Ganyan po ang kapangyarihan ng Panginoon. Like a wind. So the wind of the Holy Spirit nasa buhay mo, nasa pamilya mo, nasa trabaho mo, nasa karir mo. Hindi mo nakikita pero you feel the presence of the Lord into your family, into your husband, into your children. Glory be to God. Marisa mula po sa Italy. Puri ng Panginoon, BFF, pakisama naman sa family diyan sa Pinas. Marisa Padilla ng Italy. BFF, ito po ay pertaining kay Pastora Ella Peñaranda, Karandang Peñaranda. Pakisama naman ng family diyan sa Pinas sa healing prayer nyo. Positive COVID. Ang dalawa kong pamangkin. Yung isa 4 months pa lang. My God, nangingilabot ako, nakakaiyak po ito. 4 months pa lang, bukas yung mag-ama naman ng kapatid, nakakumpay na pareho. Salamat ng marami. Oh my goodness. Name, in Jesus' name. 4 months pa lamang yung isa. Bukas yung mag-ama naman ng magkapatid, nakakumpay na pareho. Ito po ay request ni Marisa Padilla ng Italy mula po dito po yan, ang home base po niya ay from Batangas, tama po ba? Tanawan City. At siya po ay nakabase ngayon sa Italy at ang kanyang request, yung kanyang kapatid, yung kanya pong mayroong 4 months na bata, sanggol pa lang, 4 months pa lang, positive, oh my goodness. Nakakumpine po yung magkapatid. In the name of the Lord Jesus Christ, wala po akong speechless po ako dito. But Lord, I believe nothing is impossible to you. In Jesus' name, Panginoon, abutin po ninyo ang mga nangangailangan. No matter how and no matter what, ano man ang sitwasyon, basta alam namin at alam ko that you hear our prayers. Here are my prayers, O God, and that my prayers is to heal the sick, to heal all the requests of my friends, of our friends, kung saan man sila naroroon. Father God in heaven, pakinggan po ninyo ang daing ng inyong mga anak. Damahin po ninyo yung mga naghihirap na mga kababayan at mga taong walang masulingan, walang mapuntahan, Panginoon, sapagkat ang nakamamatay na COVID-19, lalo ng variant, Panginoon, na mabilis makahawa pamilya, ay naririto na sa Pilipinas. I pray, Lord God, na kami po ay humawak sa inyong mga pangako, sa inyong salita, that you never leave us nor forsake us. Father God in heaven, we thank you sapagkat alam ko po na nararamdaman po ninyo ang sakit, ang hapdi, Panginoon, ng aming mga kababayan, ng aming mga mahal sa buhay at ng aming mga kaibigan na nakakaranas, Panginoon,
ng ganitong uri ng karamdaman. Panginoon, sakluluhan po ninyo, pagalingin, idaloy ang kapangyarihan ng kagalingan, haplusin ng iyo pong mga mapagpala at mapaghimalang kamay ang kanilang mga katawan. Panginoon, maraming salamat. At sa sandaling ito, I pray, beloved, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga nakasubaybay, pray and thanks right now. At ako'y magbibigay ng special prayer para sa lahat ng mga may sakit at mga nakakaramdam ng mga sintomas ng COVID-19, sapagkat mabilis ang pagdami ng COVID-19 na ito ngayon sa ating bansa. Sobrang bilis po, kahapon lamang ay 5,000 a day ang biktima po ng COVID-19, at samot-sari na pong mga variant ang nakapasok sa ating bansa. Wala pong sinisino ang COVID-19, even our chief PNP, yung pinakapinuno ng kapulisan sa buong Pilipinas, ay positive sa COVID-19. Tandaan po natin ito. Walang kinikilala ang sakit na ito, ang variant na ito. Si Lord, alam ko, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is great healer. Luluhod ang variant na ito, luluhod ang COVID-19 na ito sa pangalan ng Panginoon. Even the great man of this world, even the President, the Prime Minister, nagsasabi na walang 100% na pwedeng makapag-save sa atin dito, maliban sa kamay ng Panginoon. That's the reason why we are here through this prayer and empowerment service, regardless of our religious affiliation. Mahal tayo ng Panginoon at hindi nais ng Diyos na tayo'y mapahamak. Gusto ng Panginoon na alalahanin natin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Huwag nating kalilimutan ang pagmamahal ng Panginoon. Huwag nating kalilimutan ang pagpapagaling ng Diyos. And according to Hebrew chapter 13 verse 8, that Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the healer yesterday, Jesus Christ is the healer today, and Jesus Christ is the healer forever. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That's the reason why itinataas po natin hindi ang pangalan ni Nilo, hindi ang pangalan ng relihiyon, kundi ang pangalan ni Hesukristo na napako sa krus ng Kalbaryo, na siyang dakilang manggagamot, nang dahil sa kanyang mga sugat at sa kanyang mga latay, tayo po ay nagsigaling. Maaring magtaas po ng kilay ang marami po sa inyo, maaring nagmamasid lamang sapagkat mayroon pong niyayakap na relihiyon o paniniwala at pananaw. Tandaan po natin, si Hesukristo ay namatay para sa ating lahat. At sa kanyang mga sugat at sa kanyang mga latay, tayo po ay nagsigaling. Yan ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24. By stripes we are healed. Sa kanya pong mga latay at mga sugat, tayo po ay nagsigaling. Maraming salamat po sa aking butihin at kaibigan, mahusay at napakabait na prinsipal ng National Science High School ng Lipa, si Ma'am Padua, Nati Padua. Thank you so much, Ma'am Padua, sa iyong patuloy na panunood at pagdalo sa mga gawain. Alam ko po, it is not a religion. Wala tayong pag-uusapan na relihiyon. Ganon din ko po kay Profesora Raquel Tapalya ng Lipa City. Sabi nga po niya, let us listen to the Word of God. Si Henry Tapalya and Kuya Nelson Tapalya,
Shout out po yan from Profesora Raquel Tapalya, isang napakagaling na profesora. Mula po yan sa Lasal at siya po ay nalipat sa Faith dito po sa dako po ng Batangas. Ma'am Raquel Tapalya, God bless you, and Ma'am Padua, thank you so much. So as I said, ang pag-usapan po natin yung love ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, ang ating pinag-uusapan, a call to remember. Ano po? Panawagan para alalahanin po natin ang Panginoon. Especially for these days. No, sa panahon ngayon, sa mga panahon po natin ngayon. Hindi mo alam kung anong nagiging kaganapan. Palala na ng palala ang takbo ng mundo. Pasama na ng pasama ang nangyayari sa kapaligiran. Sabi ko nga po kagabi sa discipleship at mentoring kagabi, from 7 o'clock and up to 9:30 in the evening. Alam po ninyo, sabi ko nga po sa aking pag-aaral at nagturo din po si Profesora Ella, alam po ninyo, sabi, hindi na po pababa, hindi na po pa, hindi na po pamura. Hindi na po pa sa pagmura ang ating mga bilihin ngayon. Hindi na sa pag-ayos ang panahon ngayon. Pasama na ng pasama. So kinakailangan i-prepare natin ang ating mga sarili. Ihanda natin ang ating mga sarili at maihahanda po natin yan kung kasama natin ang Diyos sa ating paghahanda. Isama natin ang Panginoon natin sa ating paghahanda. Ano po? Sa pagmahal sa mga bilihin, sa mga basic commodities po natin. Isama natin ang Panginoon. Sapagkat kung wala ang Panginoon, tandaan po natin, mga kaibigan, iritado ang ating magiging kaganapan. Magiging irritated po tayo yung ating isipan sapagkat dati-rate naabutan ko po 7 pesos ang 1 kilong galunggong. Ngayon po'y 250 na po ang 1 kilo ng galunggong. Mag-react po kayo. Mag-comment po kayo sa comment section po natin. Kumusta po ang mga basic commodities, ang mga bilihin po natin sa inyong mga palengke. No, marahil hindi po kayo namimili dahil mayaman po kayo. Pero tandaan po natin, nagpapagasolina ka, nagpapadiesel ka. Apektado po, mga kaibigan, naabutan ko po 5 pesos kada litro po ng gasolina. Ngayon po ang gasolina po ay halos nasa 50 plus na po. No, 50 plus pesos. Naabutan ko po, ako po ay nagkakarga 5 pesos pa lamang. Going to Batangas hanggang Bicol, full tank parate, 5 pesos, 5 piso. Ngayon po, 50 piso. Ganon po kabilis. Ganon po kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang diesel po, sasabihin po ninyo, bababa ng 5 pesos o 5 sentimos, 5 sentabo, 10 sentabo. Tapos, every Tuesday, observe this. Ang gasoline, 1 peso and 25 cents. 1.25 ang itataas. Ang diesel tataas po ng 75 cents. 75. Pero pag nagbaba, pagkatapos mo ng 3 months, pauli bago magbaba, magkanong ibababa? Gis. 5 sentimo o 10 sentimo. Grabe. Mga minamahal, mga kaibigan, hindi po biro na ito nangyayari sa ating paligid. Hindi po ito pananakot, realidad po ito. Pero tandaan natin, mas mataas ang nagbigay sa atin ng totoong katotohanan. At ang katotohanan, ang pag-asa natin sa Jesucristo. Yan ang nagdudumilat na katotohanan. Sabihin mo man, ang katotohanan may trabaho ako. Ang katotohanan mayroon akong naimpok, may naipon ako, may lupain ako. Kung sabihin po sa iyo ng Panginoon ang katotohanan, mawawala ang lahat ng bagay na yan. Mauubusan ka ng lakas dahil sa trabaho mo. Magkakasakit ka. Paano na yung naipon natin sa napupunta? Tandaan po natin, ang totoong katotohanan, kailangan natin ang Panginoon at ang tulong ng Diyos, hindi ng relihiyon. Si Jesus ang kailangan nating lahat, mga kaibigan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang atin pong talakayan ngayon, a call to remember. Alalahanin natin ang kanyang mga aral at ng mga turo. Sundin natin ang kanyang kalooban. Basahin natin. Nandito po si Ate Shama sa aking katabi ngayon. Siya po ang aking tagabasa. Dito ka? Okay? Makibukas po kayo sa akin sa Deuteronomy 8, verses
1 hanggang 20. Okay? Sinasabi po dito, huwag kalilimutan ang Panginoon. Sundin ninyong mabuti ang mga kautosang ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo naubusan ng kasuotan ni hindi kumapal sa kalalakad ang inyong mga talampakan. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y itinuwid niya kung paanong itinutuwid ng ama ang anak. Amen. Kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos, pagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sebada, ubas, igos, granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mananagana kayo roon sa lahat ng bagay at pupurihin ninyo si Yahweh dahil sa mga ginawa niya sa inyo. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh. Sundin ninyo ang kanyang mga utos. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagarang tahanan, at marami ng alagang hayop at marami ng natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag ninyong isasaloob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. At ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapag siya'y tinalikdan nyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y sinasabi kong malilipol kayo balang araw. Kung hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad ng nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Pinagpala po ang salita ng Panginoon ngayong. Praise be to the Lord. Ang Diyos sa magpala sa kanyang mga salita na nabasa po natin at napakinggan po natin. Bunga po at dala po sa atin ni Ate Shama upang patuloy nating pagbulay-bulayan ang kabutihan ng Panginoon sa atin na kung saan ay huwag nating kalilimutan na alalahanin ang mga sinasabi sa atin ng Puong May Kapal sa pamamagitan ng kanyang mga sulat at mga sitas na ibinigay sa ating lahat. Dito po, the Bible and remembering our Lord Jesus Christ. Doon po sa Joshua chapter 4 verse 9. Basahin mo ang Joshua 4:9. Pansinin po natin. Okay. Glory to God. Joshua or Josue 4:9. Naglagay rin si Josue ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan, sa lugar na tinayuan ng mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan. Naroon pa hanggang ngayon ang nasabi ng bato. Naroon pa hanggang ngayon.
pansinin po natin bilang alaala, bilang pag-alaala sa 12 lahi o lipi ng Israel. Napakahalaga po ng ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya dito sa ating teksto sa Deuteronomy chapter 8, beginning verse 1 up to 20, pansinin po natin ang sinabi niya sa 1, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, upang humaba ang inyong buhay. Sabi niya, sundin ninyong mabuti. Hindi basta lamang pagsunod. Yung mga sinasabing wishy-washy na pagsunod, yung bang basta-basta lang. Hindi po ganon, kinakailangang masunod natin ang kalooban ng Panginoon carefully. Okay? Yung mayroon pong pag-iingat, yung mayroon po tayong talagang sincerity na pagsunod sa kanyang kalooban. Yun po ang nais ng Diyos sa buhay natin. Marami namang sumusunod eh. Sinusunod ba sila? Oo, sinusunod ko, ganyan. Pag may time, sunod-sunod pag may time, no? Pag may oras lang. Pero kapag wala, pag busy ako, sarili ko pa rin ang masusunod, no? Kasi about religion naman yan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po religion ang pinag-uusapan po natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito yung relationship natin kay Lord eh. No? Isit aside po natin yung mga bagay-bagay na religious organization at na affiliation po natin. Ang pinag-uusapan po natin dito, pagdating po natin ng panahon na mayroong COVID at mayroong pong mga matitinding pagsubok na dumating sa buhay natin, ang sabi ng Bible, aralahanin natin siya. Sundin natin mabuti ang mga batas, ang mga utos na ibinigay sa atin ng Panginoon upang humaba ang ating buhay, dumami ang inyong mga lahi at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ng Diyos sa inyong mga ninuno. At sa verse 2, alalahanin ninyo, no? Alalahanin ninyo kung paano nyo kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon, 40 years, supposedly 40 days lamang and 40 nights. Pero nangyari po ay 40 years ang nangyari, mga kaibigan, mga kasama. Kaibigan, katinig at kati-JFM,